Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Ipunin bahan mga doktrina para sa kalikasan. Astiga. Okay. Thank you, te, sa iyong katanungan. And then lipat naman ako rito kay kay Joseph Solis Alcaide Alberici. Okay, brother Joseph, please click unmute. Magandang gabi po. Hello, good evening sa iyo, bro. So may tanong po ako kasi may mga tuligsa sa mga simbahang protestante at sa mga kolehiyo, sa mga universidad na ang dahilan po kung bakit ang Pilipinas hindi tayo nagsasalita ng Espanyol ay dahil sa mga praile na mga Espanyol na ipinagkait sa ating mga ninuno. So ang naging thinking ko, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas hindi tayo tulad ng Mexico, pero kasi na Spanish speaking country ay dahil ipinagkait sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. At plus pa, ang Bible lang po na Spanish na aking nabasa, yung Bible pa ng protestante, yung Reina Valera. So ang tanong mo, bro? Yan po ang aking tanong kung bakit talaga na hindi pinalaganap ng mga praile ng mga Espanyol ang wikang ang Spanish sa ating bansa noong nasa Pilipinas pa sila. Okay. Bakit ang Brother Tata, bakit daw hindi pinalaganap ng mga praile ang wikang Espanyol nung nasa Pilipinas daw sila, Brother Tata? Brata? Mukha yatang iniwan tayo ni Brother Tata. Hello? Dito na lang kay Brother Wendell na lang. Brother John, bro, di ba't sabi niya magpapaalam nga siya? Ay, di ko narinig. Sige, Brother Wendell, baka may alam ka ito, Brother Wendell. Okay, una, hindi man totoo na itinuturo yung Espanyol during the Spanish era. Bakit? Nagiging kabahagi noon, particular na sa edukasyon, ang Spanish language. Pero, unti-unti itong nawala ng humalili ang Amerika, ang mga Amerikano, at nagiging international language natin ang English. Kaya nga before sa Amerikano, sa US, yung mga dokumento noon kahit na sa SIC registration nakasulat yan sa Spanish. Halimbawa yung nilagdaan sa pagparehistro sa Securities and Exchange Commission, Articulos de Incorporación, yun po'y Articles of the Incorporation. Artículos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación. So, meron tayong mga ninuno na
magaling Spanish dahil kabahagi yan. Sila si Rizal, marunong sila. At hindi lang yan, sa Zamboanga City, yung kanilang lingwahe diyan ay may halong Spanish hanggang ngayon. Ano, yung Chabacano? Yes. Halong Spanish yun. Pero Joseph? Ang aking ko pong advocacy talaga ay gusto ko po na ma-revivir ang paggamit ng wikang Espanyol sa ating bansang Pilipinas kasi right now, ideban ang Spanish sa BPO industry. Malaki ang sahod, 70,000 to 80,000 ang salary per month, pesos per month. Pero ang problema lang kasi sa Pilipinas, hindi tinuturo ang Spanish or Espanyol sa elementary at sa high school. Sa college lang. Kaya ang dating, ang Espanyol ay wika para sa mga elitista, para sa mga alta sosyedad. Kaya ang tuligsa ng mga nasa ibang sekta na ipinagkait ng mga praile mga Espanyol sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. Ngayon, ganito bro. Kung sa tingin nila na ipinagkait, ng mga praile sa Pilipinas o wikang Espanyol, sana sila na lang ang nagturo. Sana sila na lang yung nagturo, bro, para ang mga Pilipino matuto ng wikang Espanyol. Hindi yung tutuligsain tayo, wala namang ginawa. Okay sana kung merong ginawa, kaso walang ginawa kaya sa mga tumutuligsa ng mga sulpot, no? Sa mga tumutuligsa ng mga sulpot dyan, much better siguro na sa halip na tumuligsa kayo, kung sa tingin niyo mahalaga ang pagturo ng Spanish, kayo na lang ang magturo, hindi na yung ano pa kami, istorbohin pa kami sa bagay na yan. Hindi yung ganyan, bro. Kasi sa ating panahon ngayon talaga, international talaga language talaga yung English. Kaya nga napakamahal ng ng salary ng Spanish kasi bihira lang ang natututo ng wikang Espanyol. Ultimo nga Chabacano, hindi talaga makapagsalita ng straight na Spanish Bakit? Chabacano, broken Spanish yun Pero sa kung ang isang Pinoy gusto magtrabaho sa Europe at sa Latin America, advantage talaga kung marunong mag-Espanyol. In fact, medyo disadvantage pa para sa mga Pinoy na English only lang ang alam na salitain sa mainland Europe. Wala tayong magagawa, bro, kung kahit saang lugar ka pumunta. Halimbawa, punta ka ng Thailand. Punta ka ng Thailand, salita ka ng Spanish, hindi ka naman maintindihan. Pero mas mabuti talaga na para sa akin lang, mas mabuti talaga na dalawa na lang na international language ang ituro sa paaralan sa Pilipinas. Kasi yung pagtuturo ng mother tongue, yung Cebuano, Ilocano, failure. Nag-fail siya, kaya ipinasuspend ang DepEd. Kaya gusto ko na ay i-focus na lang sa ating education system. Mag-English na lang po tayo at mag-Espanyol na lang po tayo para ang next na generation ng mga Pilipino, pwede na po tayo magpadala ng missionary sa Latin America. Sa Latin America ngayon, dumadami na ang mga protestante. Hindi ako naniniwala na walang dumadami na talaga ang protestante sa hindi ako naniniwala na walang Katoliko doon. Yes. Kabahagi sa mga misyonaryo ng simbahang Katoliko na pag sila ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa, mag-aral talaga ng lingwahe sa naturang bansa. Yung sinabi niya na gusto niya na magiging international ang Spanish language, sapay nangangailangan yan ng executive order.
Pangulo at Republic, yeah, Acta Republic. ang pagiging medium of instruction in the education system, nagpalabas na ng Executive Order number 210 tungkol diyan. So gayon din ang kaugnay sa Spanish language. Pero kahit ano man ang lengguwahe sa iba't ibang bansa, kabahagi ng mga misyonaryo natin bago sila ipadala ang pag-aaral ng lengguwahe at kultura bago ipadala sa iba't ibang bansa, no? So kaya nga kung tingnan natin, marami ang mga protestante sa ibang bansa, pero makita natin galing ako sa Dubai last week, minsan na tayo makakita ng mga protestante. Ang daming mga Katoliko sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, ang daming Katoliko talaga, no? So pero yung mga misyonaryo natin nag-aaral talaga sa mga lengguwahe sa naturang bansa at pati na kultura. Yun yung sinasabi ko. Kasi kung punta ka ng Thailand, mag-i-Spanish ka doon, hindi ka maintindihan. Ang aking gusto ko po na medyo mag-focus lang tayo sa English at sa Spanish para yung Pilipinas lang, hindi masyadong nakafocus lang American-centric. Na pwede rin na makikay po tayo, makik-alyansa po tayo sa mga bansa na nagsasalita ng Spanish tulad ng Espanya, Mexico, Argentina, Peru at Colombia. Pwede gamitin yung mga bansa sa Latin America na launching pad ng mga Pilipino na gusto makapasok sa Estados Unidos. Maganda niyan, bro. Maganda niyan siguro, ay kung sino marunong ng Spanish, magturo, mag-tutorial, magturo sa mga gustong matuto para makapagtrabaho sa mga BPO na nagbibigay ng Spanish service dahil mas malaki yung salary doon. Magturo na lang sila. Kasi kung sasabihin natin, hintayin natin ng desisyon ng gobyerno dyan, mukhang abutan kami yata ng walang Pondo kasi ang kailangan, at kailangan pa na mag-hire pa ng native speaker ng Spanish kung ang intensyon palaganapin muli ang wikang Espanyol sa Pilipinas na gawin na rin na kakumpetensya ng English. Kasi sa sistema natin sa language education sa Pilipinas, pati ang pagsasalita ng Cebuano ay medyo hindi pwede magsalita ng Cebuano sa academic at professional setting. Kailangan talaga na mag-English at ang gusto ko po yung equally na prestigious na language, international pa din tulad ng Spanish. Bro, may tanong ka ba tungkol sa faith, tungkol sa Catholic faith at sa Biblia po? Mayroon ba? Ang aking tanong po, sa totoo po lamang, matagal po ako, kasi yan ay isa sa mga dahilan ko kung, to be honest, matagal na po akong umalis sa Katoliko. Ang rason ko po kung bakit umalis ko sa Katoliko, may isang pari noon na sinabihan ko na huwag mag-aral ng Espanyol. So kaya talaga na pinagloloko kayata bro kasi si Jose Rizal Spanish magsalita, Katoliko yun. So nung naging protestante pa ako, mas in-encourage pa ako na mag-aral ng Spanish. In-encourage kaya hindi ka magturo. Brajando. Iniwan niya ang tunay na iglesia dahil lang sa Spanish na language. Kawawa ka naman, kaluluwa naman yung kaluluwa mo, bro. Pinagpalit niya sa iglesyang tatag lang ng tao. Iniwan mong tatag ni Cristo dahil lang sa Spanish language. Kasi sa protestante kasi mas open sila na magbasa ng Biblia, i-memorize ang bersikulo. Sinong founder ng anong iglesia nilipatan mo, bro? Baptist. Sinong founder ng Baptist?
Sinong founder ng Baptist? Mas, Sino? Sagutin mo, bro. Sagutin mo, sino ang founder ng Baptist? Of course, ang founder ng Baptist, ang founder ng Baptist, si John Smith, Ayun. isang English. So, Pero, iniwanan mo ang iglesyang tatag ni Kristo, sumanib ka sa Baptist para lang matuto ng Spanish? gusto ko muna na makapunta ako ng Latin America. Eh di pumunta ka doon, mag-aral ka doon, ba't kailangan malibot ang Baptist? Kasi ang problema kasi sa kabataan ko po, diniscourage po ako ng paring Katoliko. Alam mo, Hindi, kapatid. bro, sa Baptist ba, nagsasalita sila ng Spanish? Yun may kilala po ako na misyonero na Baptist galing sa No. Ang tanong, kaya ka lumipat because of the Spanish word. Lahat ba ng sinalihan mo? Andali, lahat ba ng sinalihan mo nagsasalita ng Spanish? Hindi po, pero Hindi naman pala eh. pero ako intention ko po na someday makalipat po ako sa Latin America. Ay, kung gusto mo makapunta sa Latin America, bro, pag-aralan mo ang lingwahe nila para makapunta ka doon. Hindi na kailangan na lumipat ka. Tingnan mo, mga Baptist na kakadibate namin, walang alam sa Espanyol. Walang alam sila sa Spanish eh. Ano ba nangyari sa libro? Lahat ng Baptist na nakadibate namin, bro Joseph, walang alam sa wikang Espanyol. Pero Wari pa to, pwede ka naman punta ka ng Latin America, mag-aral ka ng lingwahe na. Ayaw, matututo ka na. Tumira ka doon ng 1 taon. Ilang buwan lang, matuto ka na ng kanilang lingwahe. Hindi na kailangan lipato ng Baptist. Brother Jando. Yes, Brother Wendell. Kapatid, dahil Baptist ka, so at nagbaptist ka dahil gusto mo ng Spanish language. Alam mo ba, yung Baptist na yan, hindi naniniwala ng purgatorio. Spanish language yan, purgatorio. Ano? yan talaga yung isa sa mga rason kung bakit doctrinal ang pag-usapan. Ngayon Baptist ka na. Ngayon, nabasa mo ba sa Bible sa unang Pedro 3:19 ang nakasulat asique al purgatorio? Nabasa Dedico mucho tiempo por boca de Noé, yun ba? La fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Sige, isalin mo yun, bro. Isalin mo sa English yun o Tagalog. Sige, kasi a los tinuruan ka tales sa Baptist. predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Sige, isalin mo. Baptist ka na ngayon eh. Dinidiscourage ka ng ano daw, ng Spanish yun. I-translate mo nga. Hindi na makasagot. Sige, translate mo yun. Kaya ka lumipat sa Baptist kasi sabi mo, ini-encourage ang magbasa, mag-aral ng Spanish. I-translate mo ngayon sinabi ni Brother Wendell, Spanish yun. Sige, i-translate mo. Yan. Nakasulat yan sa unang Pedro 3:8-19. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Pakisalin. Baptist ka na ngayon. Sige, ini-encourage ka. Isalin mo. At sabi niya walang purgatorio sa Biblia. Sige, meron yan. na. Binasa nga purgatorio yun. Sige, basta. Sabi niya wala Kung i-translate sa iba pa mga wika, hindi talaga. I-translate mo yun. Pero sa ina mo, purgatorio. Hinahamon kita, i-translate mo yun. Kasi translate sa kasi nag-baptist ka para matuto ng Spanish. Ngayon, i-translate mo yun. Ayun, butata na. Hindi na makasagot. Ito. Nabasa yan, di ba? Spanish yan. Ito. Unang Pedro 3, wala daw purgatorio. Wala daw, ha? Pero gamitin natin Spanish Bible,
Unang Pedro 8:19, a los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el padre se entiende el por cárcel, el purgatorio. Oh, pakisalin. Salin mo. Talaga. Tagal. Walang purgatorio sa sinisilip mo kasi. Walang purgatorio. Ang sinisilip mo kasi Reyna Valera, hindi naman Reyna Valera ang binasa ni Brother Wendell eh. Hindi So, mo. isalin mo. Isalin mo yun. Sa akin na lang i-translate sa English. Akin i-translate at the same time, Christ suffered at one. Hindi yan bro, hindi yan ang hinahamon sa Hindi iyo. yan. Yan talaga. Hindi yan ang hinahamon sa iyo. Ang hinahamon sa iyo yung binasa ni Brother Wendell sa La Sagrada Biblia, hindi yung Reyna Valera. Sige, Hindi yung Brad Reyna Gando, Valera. palitan natin. Palitan natin. Sige. 95. Batay sa binasa nimo na unang Pedro Reyna Valera translation. Reyna Valera sa Unang kanya. Pedro kapitulo 3 versikulo 19 na kulungan ng mga espiritu. Tanong, Talaga? dahil kayong mga baptist, wala kayong purgatorio, sa binasa nimo na kulungan ng espiritu, kung meron kayong impyerno at merong langit, plus nabasa mo yung kulungan ng espiritu, anong tawag yan sa kulungan ng espiritu kung hindi yan purgatorio? Sagot. Dili na sa purgatorio. Ano nga yun? Ano nga? ano Ano nga? tawag? Ano tawag? Ano? Kulungan ng mga espiritu, anong tawag? Butata na naman. Ano ang tawag? Dili na siya. O sige, yung kulungan ng espiritu bro, yung kulungan ng espiritu, langit ba yan? O hindi? Either langit o impyerno lang. Langit o impyerno. Di, sagutin mo, langit ba o hindi? Langit ba yan o hindi? Langit o Nagwala na yan. Nagwala na. Yung kulungan ng espiritu, langit para sa'yo? Ano? Sige, pakitaan mo kami ng galing mo. Yung langit na. yung kulungan ng espiritu, langit 'yon. Tapos yung mga nandoon, mga suwail sa panahon ni Noe, langit 'yon. Hisagutin mo nga. Yung bilangguan ng mga espiritu sa unang Pedro 19, ang nakabilanggo diyan yung mga suwail sa panahon ni Noe, langit ba 'yan? Ano? Butata na. Sagutin mo. Joseph Solis, sagutin mo. Yung bilangguan ng mga espiritu kung saan nakabilanggo ang mga suwail sa panahon ni Noe, langit ba yan? Yes or no? Hindi siya langit o impyerno. Hindi siya langit o impyerno. Pero wala siya. Hindi siya. Ibig sabihin, purgatorio yan. Ano nga? Hindi siya langit, hindi siya impyerno. Ano siya? Sagutin mo naman. Ano siya? Hindi siya langit, hindi siya impyerno. Then ano siya? Wala, butata na. Pakisagot bro. Ano yan bro? Kung hindi yan langit, hindi impyerno, ano yan? Tagal naman. Napipi na bro. Sige, bigyan mo naman kami ng logical na answer. Logical na answer, wag yung pilosopo na hindi nabasa sa Biblia mo. Logical na answer. Kung hindi langit at hindi rin impyerno ang bilangguan ng mga espiritu, ano yon? At langit na langit siya ang importante. One safe, always safe. Hindi yan ang issue bro. Ang issue bro. Hindi ba, ang issue dyan, anong lugar yan, yung bilangguan ng mga espiritu? Ang nakabilanggo dyan yung mga espiritu ng mga suwail sa panahon ni Noe. Hindi siya langit kasi mga suwail yan. Hindi rin siya impyerno kasi pinuntahan ni Kristo pinangaralan. Kung hindi yan langit, hindi yan impyerno, anong lugar yan?
Wala na si. Wala. Brad Jando. Yes, Barwindel. Palitan na lang natin, palitan natin. Okay, go ahead. Kayo bang mga Baptist, ang aral ninyo ay nakasulat talaga sa Biblia? Una, Talaga nakasulat sa Biblia? ang aming paniniwala kasi na hindi kailangan ng bautismo para maligtas. Hindi kailangan bautismo, hindi prerequisite ang magpabautismo para maging ligtas. Sige. Saan mababasa sa Biblia yun? Sundan natin. Sige. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Marcos Kapitulo 16:16, ang maniniwala at magpabinyag ay maliligtas. Tama yon o mali? Eto, basahin ko. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tama yan o hindi? Ay hindi kailangan ng magpabautismo. Sagutin mo, bro. Hindi muna. Hindi prerequisite ang Sagutin mo, bro. Tama Yun ba yan? nakasulat. Tama ba yon o mali? Sagot. hindi yan tama. Ang nakasulat hindi tama pala. Very good, ito Baptist na ito. Follow up natin. Saan mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang binyag para maligtas? Yan. Saan Sabi talata, mo bro? sabi mo yan kanina, bro. Saan talata sa Biblia na hindi kailangan na babautismuhan para maligtas? Biblical kayo, kamo. Sige nga. Sige. Kasi ang binasa, Asan na ba? para ka maligtas, pabautismo ka. Sige, ikaw naman, showdown, ikaw naman. Saan Biblia natin mababasa na hindi kailangan magpabautismo para maligtas? Hindi talaga tinuro yun, na mga kapatid, huwag kayong magpabautismo para kayong maligtas. Yun talaga mababasa ng ganun. Sige, go. Hindi, kahit hindi mabautismuhan, maliligtas kayo. Yun talaga ang turo, ha? Baka tumakbo ka doon sa nakapakong magnanakaw. Nakapako na yun, kayo mga hindi nakapako. Doon tayo sa mga hindi nakapako. Huwag mong idama yung nakapako. Sige, bigyan mo kami talata. Na wag. Talata. Sige, talata. Na Hindi na kailangan magpabinyag, hindi na kailangan ng bautismo para maligtas. Talata ha. Talata ha. Una Korinto. Chapter 1, Kapitulo 1, versikulo 14. Okay, 1:14. Tingnan natin kung sinasabi ito na huwag kayo. Una Korinto. Basahin ko kung meron ba itong huwag kayong magbabautismo. Kapitulo 1, versikulo 14. Tingnan natin. Tingnan natin kung may nakalagay ba dito na huwag kayong magbabautismo. Sabi, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Meron palang binautismuhan si Crispo at si Gaius pero hindi yan talaga. Hindi yan ang hinahanap, bro. Ang hinahanap sa iyo, saang talata sa Biblia na huwag kang magpabautismo kung gusto mong maligtas. Kasi dito, binautismuhan si Crispo at Gaius. Doon ka sa yung talata na sinasabi mo. Maliban. Intindihan mo yung nakalagay, bro. Maliban kina Crispo at Gaius. Nabautismuhan si Crispo at Gaius. Hindi kailangan. Asan yung sa'yo na hindi kailangan ng bautismo? Kailangan. Asan? Hindi kailangan, yung word na hindi kailangan para maliligtas. Hindi kailangan bautismo para sa kaligtasan. Asan na? Tulala na to. Ating basahin yung binasa ni Brother Wendell at ituloy sa 21. Sabi ganito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan na namatay ng minsan para sa inyo, na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nagkabilanggo.
Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. O yan, bautismong nagliligtas sa inyo. Asan yung talata mo na ang bautismo hindi kailangan para maligtas ang tao? Yun ang talata, ibigay mo. Wala, tulala na. Maganda to, nakipagsubukan sa punto por punto, mapunto por punto ka ngayon. So, nakita mo pinagkaiba ng iniwanan mong iglesia sa nilipatan mo ngayon. Sige, asan talata mo? Tagal naman. Wala, tulala na to. Ibigay mo na. Nagbigay kami. Straight to the point. Straight to the point. Ikaw naman ngayon magbigay. Oh, asa na? Lumayas na. Lumayas na. Nandiyan daw. Yes, Aten. After kay Brother Restituto ba ay meron akong itatanong ha? Alas 10 na te. Ako ba alam? Sige. Dalawa lang kami. Sige, bigyan ko na lang si Brother Restituto Bay. Umalis na yung yung nabutan. Hindi na nakasagot. Yan. Sige, mga sulpot, pumasok ba kayo at magkipagsubukan sa punto por punto at mapupunto por punto kayo? Okay, Brother Restituto. Na-stress. Nabilaukan siya sa tanong ni Brother Wendell. Okay, Brother Restituto Bay, good evening sa iyo. Good evening din, bro. Okay, good evening, bro. Bro Na-enjoy ka ba doon? Palaging nabuta bro. Dahil gabi na, direkta na ako, bro. Sige, direct. Sa Isaiah 64:6, bro. Ano yun? Isaiah 64:6? Yan ang nabasa ko yan. Naisip ko tuloy yung sinabi sa pinsan ko na yung mga mabuting gawa ay parang punasan lang ng Panginoon. Parang ganon. Siguro ito nang sinabi niya, bro, sa Isaiah 64. Okay, basahin ng 64:6 ng Isaiah. Eto, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Yan ba tanong mo? Yan lang, bro. Yun ang tanong ko. Okay. Yun ang sinabi niya nga, na hindi raw, yung mabuting gawa raw ay parang punasan lang ng sa Panginoon. Sinabi niya dahilan, baka ito lang niya yung sa Bisaya version sa ang magandang balita. Kasi ang nakalagay dito, sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Ito siguro yan lang ang binasa niya, bro. Hindi nagbasa dito sa mula sa 4 hanggang sa 6. Okay. Dapat ang tanong ko, bro, tama ba yung pag-unawa ko nga dapat basahin yung before sa size, hindi lang itong size, ito lang basahin niya dahil mali talaga ang unawa niya. Pero kung basahin natin dito, dahil sa unawa ko, dahil sa kasalanan natin, kung hindi tayo magsisi, patuloy tayong magawa ng masama, kahit anong mabuting gawa natin ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Yun ang naintindihan ko. Ang tanong ko, bro, tama ba yung unawa kung parang ganun ba? Okay. Ito, bro, ito sagot natin, bro. Kapag yung ginagawa mo ay hindi naman nauukol sa plano ng Diyos, talagang baliwala yun. Tingnan mo, basahin natin sa Roma 10:2, ha? 10:2 ng Roma. Sabi ganito,
sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sila pala'y masigasig na maging kalugod-lugod, kaso nga lang, hindi batay sa tamang kaalaman. Bakit? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Yun palang pamamaraan, bro, na hindi napasakop sa pamamaraan ng Diyos kasi sarili nilang pamamaraan, yun ang basura sa paningin ng Panginoon. Kasi hindi naman yun ate sa ano eh. Tinan mo ha. Bigyan natin ng example. Ito sinasabi dito sa Juan 10:16, sabi ni Kristo, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sabi ni Kristo, meron siyang mga alagad na wala sa iglesia ang kanyang itinayo. So kailangan niyang dalhin doon sa kanyang iglesia. Anong ginawa ng mga pastor? Abay, nagkawatak-watak yung iglesia. Kasi tayo doon, tayo dito, tayo doon, tayo dito, tayo dito, tayo doon. Kung saan-saan napunta ang iglesia ng Panginoon. Kaya nga nagalit ang Panginoon doon sa sa mga sinaunang pastor. Tingnan natin sinasabi doon sa sa Jeremias Jes 21 mo tayo, Jes 21 ng Jeremias. Ang sabi sa Jes 21 ganito, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Ba't nangalat? Kasi kinakalat-kalat nila. Tayo rito, tayo doon, tayo roon, tayo rito. Yung kanilang pamamaraan, hindi paraan ng Panginoon yun. Dahil paraan ng Panginoon, kailangan mong pumasok sa iglesia na kanyang katawan. Kaya nga sinasabi niya doon sa Efeso 5:23, siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kanya papapasukin sa kanyang iglesia kasi siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Pero ang ginawa ng iba, gumawa ng kanilang sariling pamamaraan, nagtayo ng sariling kanila. Ano ang nangyari? Nabutata. Butata kagaya ngayon. Butata palagi. Nabutata siya kanina. Hindi siya makasagot nung kay Brother Wendell. Lipat sa baptist daw. Kasi sa baptist daw, ini-encourage yung magtuto ng Espanyol. Hindi nga niya matalis yung binasa ni Brother Wendell eh. Espanyol ang niya. Hindi mag-aral siya. Kung gusto siyang may trabaho doon. Punta siya doon sa Latin America. Mag-aral siya doon. Matuto siya doon. Isang taon siya mag-aral doon. Hindi posible hindi siya marunong ng Spanish. Kailangan pa lumipat ng baptist. Niya ngayon hindi makapag-translate. Okay na ba yung Padre Toto? Okay bro, okay. Salamat bro. Kaya kinanong ko dahil naalala yung sinabi sa pinsan ko na sa unawa ko naman, hindi naman talaga ito nga hindi gusto sa Panginoon na magawa ng mabuti dahil sa kasalanan mo lang pero sa kanila bro, mali yan bro. Mali yan dahil si Kristo mismo ang nagsabi, gumawa kayo ng mabuti. Mateo 5:16, sabi ni Kristo ganito, gayon din naman dapat ninyong, utos to ni Kristo utos ni Kristo ito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Bakit kailangan gumawa ng mabuti? Dahil tayo ay ginawa para gumawa ng mabuti. Jess, ano yun? Efeso 2:10 ba yun? Nakalimutan ko sinasabi doon. Ito pala. Sabi nga, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa.
na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin, tapos sasabihin ng tagapangaral na Baptist na na hindi kailangan mabuting gawa. Turo na nga yan eh. Oh, sinulat yan ni Apostol Pablo. Sino nagutos niyan? Unang Korinto 14:37. Sino nagutos? Sabi ganito, kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinisulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Hindi utos nga ng Panginoon yun. Kaya ka bro, utos yan. Okay na ba saka, sige, go. Saka, dahil dyan bro, yung, di ba may sila na maniwala lang na sa Panginoon ay ligtas na, wala na hindi na kailangan gawa. Dahil yun siguro ang nila sa isip nila palagi nga hindi na kailangan gawa. Ay mali sila, hindi nila binasa ang buong Biblia. Ginawa ka ng Diyos para gumawa ka ng mabuti. So kailangan ka gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin hindi kailangan ng gawa. Kailangan ngayong gawa eh. Kaya nga pag paniwala lang kailangan nila eh. Hindi naman Sige bro, salamat bro. Salamat sa magandang sagot bro. Okay, faith alone siguro yung tinutukoy niya, faith alone, no? Pero sa Biblia talaga, ang faith alone, di talaga nakakapagligtas yung faith alone. Sabi ganito, so you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Nakikita ninyo na ang tao ay, made right. Ano ba sa Tagalog yung made right? No? Tayo ay binabanal ng Diyos dahil sa ating ginagawa by what they do. Tayo ay tinatama ng Panginoon dahil sa ating ginagawa. At hindi tayo tinatama ng dahil lang sa faith alone. They cannot be made right. Hindi tayo ginagawan tama by faith alone. So mali talaga yung faith alone bro. Kaya nga bro pero marami pa rin nila lalo na yung walang hindi nag-practice ng Katoliko, hindi practice ng Katolik. Okay na ba yun bro? Okay na ba yun? Gusto ba? Okay. God bless sa inyong lahat bro at gandang gabi sa inyong lahat. Okay, thank you sa iyo, Restituto Baay. Okay, no? So, Tedna, ikaw naman na Tedna, ang last na magtatanong ngayon. May nagpahabol. Ang sitwasyon ganito, since yun nga about sa confession, matagal lang hindi nakapag-confess, so hindi siya makapag-communion. But the situation is, hindi siya makapag confession kasi nahirapan siya sa sitwasyon gawa ng English daw. Gusto niya Tagalog. So, paano bang ano bang magandang advice para magawa niya yung confession? Ibigay ngayon yan kay Brother Angel. Brother Angel. Bisaya daw, Bisaya. Saan ba siya naka-destino ngayon o saan ba siya lugar? Nasa Hong Kong po siya. So nasa Hong Kong tapos mayroon man misa English parang gano'n tapos yung nagmimisa nag-i-English lang gano'n. Opo, bali yan po yung inamin niya na hindi siya komportableng mag-confession na English. Naghanap siya ng Tagalog, parang ganon. So, matagal na din siyang hindi nakapag-confession. Ibig ba daw sabihin, hindi na talaga siya makapag-communion? Alam nyo, kung may gusto, may paraan, sister, no? Kung nakikinig ka ngayon. Ang gawin mo na lang, ang pwede naman na sa Tagalog, dati may nagtanong ng ganyan, no? Ang gawin nyo po, ilista mo sa Tagalog, and then i-translate mo sa English, yung mga sa Tagalog na ganyan, and then basahin mo sa harap niya. So may isa-suggest ko ganun po, no? Kasalanan mo, alam mo, di ba? So, Father, yun lang naman Father, forgive me muna, no? Tapos, for I have sinned, Tagalogin mo, Father,
patawarin mo kung nagkasala ako. Tapos, siyempre, okay, go ahead. Sasabihin naman nyo. Basic lang naman yun, sister, no? And then, ilista mo sa Tagalog yung makasalanan mo. And then, i-translate mo sa English, kapatid. And then, through translation na ngayon, dami naman translation dyan. Sabihin mo lang, napakadali mag-translate ngayon, no? So, kung ano man yung kasalanan na yung kapatid sa English, i-translate mo sa Tagalog, i-translate mo lang sa English. And then basahin mo siya sa kapatid. Basahin mo siya sa harap ng sa confessor room, kapatid. So wala nang problema yung kapatid. Mas importante, hindi naman kailangan na maging fluent ka. Ang importante, sabi nga 'di ba kanina binasa natin, bago ka pa lang pumunta ron at humiling sa kanya, alam na niya gusto mo. So yung desire mo, importante din eh. At kung gusto mo talaga, may paraan. Kahit nga halimbawa, ayaw mo magsulat, although yan ang pinaka-reasonable na pwedeng gawin. Kahit naman yung magsalita ka lang na pabarok-barok na English, pwede rin yun eh. Kasi yung sincerity mo naman nandyan. Imposible naman, nakapag-abroad ka, imposible naman di ka marunong ng basic na English. Di ba? So yung kahit basic lang, Father forgive me, ganun lang. And then yun lang, forgive me, nagkasala ko, Englishin mo, for I have sinned. And then yun na, ilista mo lang kapatid, i-translate mo sa English. Sa pamamagitan nun, at least masasabi mo na sa English yung mga kasalanan mo, kapatid. Yun ang pwedeng gawin natin paraan na may advice ko, kapatid. Yun po. Okay. Yo, Brother Angel, based din po sa experience ko dito, ang sabi ng pare, kahit hindi ko maintindihan yung sinasabi sasabihin ng tao, babasahin niya sa harapan ko at bibigyan ko siya ng penance ba yan? After that. Penance po. Tama, di ba? Yun nga. Ililista mo, Tagalogin mo, and then pa-translate mo na English. It's either ikaw lang o kahit kanino pa-translate. And then yun po, isabihin nyo kay Father. Wala pong problema yun. Kahit yung mga ibang kasalanan, hindi natin. Ako minsan, naghahanap po ako ng English speaking dito. Pag every month, meron na kami naka-schedule. Minsan may mga kasalanan na sinasabi ko na hindi niya masyado maintindihan, pero oo lang siya ng oo. And then may kasalanan siyang naintindihan, oo lang. And then later on, yun na, babasbasan ka na. I absorb your sin, no? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So tama po, ganun lang po naman talagang ang mangyayari doon. Basta ilista mo sa Tagalog, and then i-translate mo na lang sa English po. Then basahin nyo po, ayan, ayon kay Sis Edna. Yun po, kapatid. Salamat po, Brother Angel. Marami din po kasing ganun eh. Na kaya nagdalawang isip gawa nung ganun nga. Okay. So, pasalamat na tayo. Dahil wala na si Brother Tata at wala na si Brother John Ray. Kasi siguro pahinga or may sakit ba si Brother John Ray ngayon? Hindi ko alam, no? Nasa work, wala siyang headset. Nakabalik na pala sa work. Uy, good thing, no? Salamat at nakabalik na si Brother John Ray sa work. Okay. So, Brother Wendell, ikaw muna, Brother Wendell. Una magpasalamat, Brother Wendell. Okay, sandali. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay at lalo na sa ating kapatid na baptist kanina. Siya naman ang nagbukas na iniwan niya ang simbahang Katoliko para lang sa lingwahe. Kaya tuloy na tanong natin siya. So sa ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko, hindi po namin layunin, mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, nasaktan ang mga damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man, tiisin ninyo yan dahil parang sugat na kung gamutin ng
mabisang gamot, maramdaman talaga ang hapdi. Ngunit sa likod niyan ay may kagalingan talaga. Maraming salamat po. Okay, yun, no? And ito na tayo ngayon kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos, ikaw naman bro, pasalamat bro. Yes, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pasasalamat no, unang-una sa lahat. At muli, no, sa lahat po naman nakikinig ngayon, sa mga lahat ng mga na-bless kayo, no, sa mga yung mga nagsulputan naman, no. So tama po 'yan. Pupunta kayo rito. I mean, kayo sa Zoom at sabihin niyo kung ano yung tanong niyo, and then sasagutin namin, and then tatanungin namin kayo. At yun ay pagtatanong na may pagmamahal yun, na walang halong ano yun. Nag-aano lang tayo rito, but ang importante at least na nalalaman natin kung ano yung kulang sa inyo, no? Kung ano yung wala, at kung ano yung totoo at kung ano yung hindi, no? Kasi pagka ikaw ay nakaano lang sa isang kapatid, no? Na isang tao lang, medyo mawawala ka din. Kailangan tama yan na magre-research ka pa sa iba't ibang reliyon kagaya dito para malaman mo ang katotohanan. Sana po kung lahat ng mga na-bless, don't forget to share and subscribe lahat po ng mga YouTube channel ng ating mga kapatiran dito, ng mga Team Maria, no? Kasi po sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, kokonti manggagawa, no? Marami pang aanihin. Sabi nga, ilang milyon ng Katoliko, pero ilan pa lang subscriber, tapos ilan pa lang yung mga viewers. So, milyon, 85 million Catholics, no, sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Pero ilan pa lang. So, tuloy-tuloy lang po, no? So, sabi nga, kapag ikaw ay nag-aakay sa kabutihan, magniningning sa kalangitan, magpakailanman. So, paalala ng ebanghelyo natin ngayon, pagnilayan natin bago tayo matulog o bago tayo magtrabaho. Sabi natin Panginoon Jesucristo, no? So, mapalad daw tayo, narinig natin. Yung iba hindi nakarinig, tama. At dapat daw magkaroon tayo ng kaloobang gaya ng bata. Ano ibig sabihin? Dependent on God. So kung ano man ginagawa natin, ibigay natin po yan sa Diyos kahit ano man gawin natin, at dapat sundin natin siya para tayo po ay pagpalain niya. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. Then ito naman po tayo ngayon sa ating closing prayer para sa lahat. Okay, closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.